Kung kahapon matumal, ngayon may mga pamilyar nang naghain ng kanilang kandidatura. Mistulang reunion ng mga re-electionist at dating senador ang day 2 ng COC filing, pero may mga bagong mukha rin, kabilang ang isang galit na galit. Mula sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, 10 senatorial aspirants ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC ngayong araw at kabilang nga po dyan yung mga nagbabalik sa Senado at yung iba naman po ay yung re-electionist senators. Sinabi naman po ng COMELEC na hindi sila basta-basta makakapag-disqualify kaya maaaring maging mas mahaba yung listahan ng mga pangalan sa balota sa darating na halalan. Dahil daw po yan sa ilang bagong ruling ng Supreme Court na kailangan nilang sundin. Nakailang takbo na umano sa Senado si Victoriano Inte, ang unang naghain ng COC sa pagkasenador ngayong araw. Kasunod niya ngayong araw ang re-electionist na si Senador Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Nag-anunsyo na siyang independent pero nationalista ang inilagay na partido sa COC. Target ding bumalik ng Senado ni dating Senate President Tito Soto. Ganon din si dating Senador Ping Lacson. Kasabay na dumating ni re-electionist Senator Lito Lapid na nag-file din ng COC. Gusto ring makaisa sa 12 slot ng Senado nina Eric Negapatan, nagpakilalang engineer at building contractor, at Magno Manalo, nagpakilalang pastor at dating security guard. Ikatlong beses na pagtakbo naman ito ni Betsaida Lopez. Isinusumpa ko! Na-emosyonal na humarap sa media dahil lagi daw siya nadedeklarang nuisance o panggulo lang. Nag-file din ng COC si Manuel Andrada na ikalawang beses na raw nag-file ng COC at Janry Gargarita na nagpakilalang isang Army reservist. Ayon sa COMELEC, hindi lahat ng nag-file ay malalagay sa balota dahil merong maaaring ma-disqualify o kaya ay madeklarang nuisance candidate. Paano nga ba tinutukoy ang nuisance candidate? Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaaring madeklarang nuisance candidate ang isang taong nag-file ng COC para kutyain ang election process o lumikha ng kalituhan tulad halimbawa ng magkatulad na pangalan at kung walang tunay na intensyon na tumakbo sa partikular na posisyon ang nag-file ng COC. Sabi pa ng COMELEC, may 2 bagong ruling ang Supreme Court na masasabing nagpahigpit sa proseso ng pagdedeklarang nuisance ang isang aspirant. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate ang isang tao dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide campaign. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porket hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay automatikong ma-declare ka na nuisance candidate. Maaari daw humaba ang mga pangalan sa balota dahil posibleng mas maraming mag-qualify na tumakbong senador ngayon. Pero sasalain pa rin naman daw ito ng legal department sa loob ng 5 araw at saka ipa-file sa COMELEC and Bank. Binabantayan daw nila ang mga kilos at pahayag sa media ng mga aspirant para makita ang kanilang intensyon. Vicky, ayon nga dito kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay base na rin daw sa mga report na natatanggap nila mula sa PNP ay naging maayos at tahimik yung unang 2 araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Vicky? Sandra, may mga personalidad na muling nag-file ng COC kahit dineclare ng nuisance candidate noon. May ruling ba ang COMELEC kung ilang beses lang nila tatanggapin ang kanilang COC kahit pa dineclare na silang nuisance candidate sa nagdaang eleksyon? Vicky, yun nga pinapaliwanag ng COMELEC, ay wala silang limit dyan at pinapayagan nila yung pagpa-file na ito. Ang kanilang basehan daw dyan ay kumbaga lahat naman ng tao ay maaring mag-aspire na magsilbi sa ating bansa. Kaya pinapayagan nila basta ang requirements naman sa pagpa-file nila ng COC ay bit-bit nila at kumpleto sila ay maaaring mag-file. Kaya Vicky, meron ilan dito na nagpa-file sila tuwing may eleksyon at minsan iba-ibang posisyon. Minsan naman ay puro senatorial lang yung pina-file nila. So yan ay walang limit ika nga ayon sa COMELEC. Vicky? Sandra, unti-unti nang dumarami yung nagfa-file ng COC. Sa taya ng COMELEC, ilang kandidato kaya sa pagkasenador ang posibleng makita natin sa balota sa 2025?
Vicky, sa ngayon wala sila nga masabi na estimate o pagtaya tungkol dyan. Pero ang sinasabi lang nila talaga daw sa pagpa-file ng COC, sa pagtanggap ng COC ay liberal sila. Tawag nila ministerial. Halos titingnan lang nila kung talaga kompleto yung requirements. Pero yun nga, may pinapaliwanag sila kanina na meron naman silang pagsala na gagawin at yan daw yung magaganap yung sa 5 araw matapos yung October 1 to 8, meron 5 araw na period doon kung saan yung legal department ng COMELEC ay magsusumite sa ANBank ng kanilang mga recommendation kung sino yung maaring ideklarang nuisance candidate. At maaari din naman itong mga nuisance candidate na to later on ay sila ay i-justify nila o sila ay mag-make ng representation dito sa COMELEC para naman sila ay makasama sa balota. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kung sa Manila Hotel may senatorial aspirant na emosyonal, sa kalapit na Quirino Grandstand naman, kanya-kanyang pakulo ang mga taga-suporta. At mayroon pang tila na ambunan ng biyaya. Silipin natin sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! ML, bigay todo nga ang mga dumagsa rito sa Quirino Grandstand para magpakita ng suporta sa kanilang mga pambato na naghain ng Certificate of Candidacy o COC ngayong araw. Piyesta? Ay hindi, dahil mga supporters lang ito ng mga naghain ng kandidatura na dumagsa dito sa Quirino Grandstand. In fairness, kumpleto ang musiko dahil may majorettes pa. Full force din ang suporta sa mga party list nominees na in colors pa nang dumagsa rito. Ang pabanda naman ng grupong ito, may sayawan pa. Oo, suportado ho namin yan. Hindi ho kami bibitaw sa kanila. Para naman makatulong din kami sa kanila. Para naman matulungan din kami. Pero wala pa mang eleksyon, may nanalo na, at least sa araw na ito. Ang mga gaya ng mamang sorbetero na si Mang Roy na naparami ang benta. Meron na rin ako ng pambili ng bigas tsaka ulam. Abala rin siyempre ang 400 pulis Maynila na nagbabantay sa paligid ng Manila Hotel. Iba pa ang dagdag puwersa mula naman sa Philippine Marine Corps. Sa tingin natin sapat yung ating hanay, pero kung hihingi nito ng sitwasyon, marami tayong mga additional na yung ating mga naka-standby na mga persa para gamitin natin. Una na nga sinabi ng MPD Mel na sapat ang kanilang puwersa para bantayan ang venue dito. Pero kung kinakailangan, handa raw silang magdagdag. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Nadagdagan din ang mga party list na naghain ng kandidatura. Dagdag sa 15 nominado ng mga party list na naghain kahapon, ang 11 nominado ng mga party list na nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. 26 na ang kabuang bilang ng mga nag-file na party list. Naghain ng Certificate of Candidacy si Kerwin Espinosa na minsang idinawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa droga. Para yan sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte, posisyong minsang hinawakan ng kanyang amang si Rolando Espinosa. Bagamat inabsuelto na ng korte sa Makati at Baybay City, Leyte sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading at iba pang drug case, binuhay ng Court of Appeals ngayong taon ang 2 kaso niya kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. May 2 ring pending na kaso si Espinosa sa Pasay RTC dahil sa paglabag sa anti-money laundering law.